lifting my life to give you everything, to give you everything. I'm lifting my hands, I'm lifting my heart, I'm lifting my life to give you everything, to give you everything. Everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. Okay, first character development natin, ang kamandag ng inggit. Ayan, ito na. Unang character development, ano ba yung dahilan kung bakit ang tao o kahit minsan Kristiyano na mainggitin pa rin? Ayan. So, bala Ed Lapis ang ating pag-uusapan ngayon. At humanda po kayo. Tamaan ng tamaan, wala na akong magagawa, salita ng Diyos to. Kailangan na tayong magbago. Kailangan tayong mag-matured. Hindi puro salvation lang alam natin. Oo, mahalaga ang salvation, pero nakalimutan natin na mahalaga ang character development para maayos ang relasyon natin sa kapwa natin. Sa Diyos, okay na tayo. That is salvation. That is about the finished work of Christ. Pero sa kapwa ko natin, para mas maganda at maayos ang relasyon natin, kailangan tayong magbago ng pag-uugali natin. Okay? Okay. Okay, so ano ba ang inggit? Definition. Ang mga ugat at sanina at babala tungkol sa inggit. Mga kapatid, ang inggit ay kasalanang hindi maingay. Ito po ay virus. Hindi siya maingay, guys. Pero matindi po yung pinsala po niyan. Ang lakas makasira niyan, guys. Lakas makabasag kapag mainggitin ka. Ito yung klaseng tao na lagi ka naiinggit, lagi mong kinukumpara yung sarili mo sa iba, lagi ka nagse-self-pity,
Actually, ang pinsala niyan sa'yo mismo, ikaw, sinisira mo sarili mo. At ang inggit ay hindi yan gawa ng dyablo, ang inggit ay gawa mo, ikaw may kagagawa niyan. Nagdesisyon ka mainggit eh. Di ba? Hindi laging dyablo ang may dahilan. Okay? Marami yan sa mga Kristiyano, lalo na mga born again Christian, lalo na yung mga nasa full grace na rin, laging sinisisi yung dyablo, ibig sa sisihin yung sarili nila, ba't sila mainggitin? Kasi natural sa tao na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, kaya isisisi niya kung kani-kanino yung dapat isisi. Bira lang yung taong aware sa sarili nila o taong marunong tumanggap ng kanilang pagkakamali. Bira po yun. Hindi ito palaging may galit na mukha no, ang inggit. Minsan may palakpak pa nga eh. Pero may pait po yan mga kapatid Basahin natin sa Santiago chapter 3. Nangyayari tong inggit na to no, hindi lamang sa simbahan, nangyayari to sa trabaho. Kung saan ka man nabibilang ngayon. Sa pamilya may inggitan, grabe Grabe yan. Lakas makasira ng relasyon yan yung inggit na to. Pero ito ang ididil ng Panginoon sa atin ngayong gabi. Simulan natin sa sinasabi sa Santiago. Pag sinabing si Santiago, alam naman natin si Santiago, righteousness forma ng tinuturo nito. Hindi finished work of Christ ang tinuturo nito na kagaya ni Paul. So anong focus, anong konteksto ni Santiago? More on character development talaga. Okay? Si Santiago ay kapatid ni Jesus sa laman, basically. Kaya may credibility siyang apostol kasi kapatid siya mismo ni Jesus sa laman. Okay? James chapter 3 verse 16, sabi rito, no? Sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, magahari doon ang kaguluhan at lahat ng uri na masamang gawa. Yan palang inggit pala, ito pala ay pagiging selfish. Yung gusto mo lagi, ikaw yung sentro ng buhay ng tao sa paligid mo. Yung pala yung inggit. Kasi ang linaw dito na ang inggit pala ay makasariling hangarin. Okay? Bida-bida, parang si Jollibee, gusto lagi siya bida. Sa usapan, dapat siyang pinag-uusapan. Sa samahan, dapat siya laging inuunawa. Yun daw yung source kung bakit ang tao ay mainggitin dahil sa makasariling hangarin. Maghahari doon ng kaguluhan at lahat ng uri na masamang gawa. Siyempre, resulta kapag mainggitin ka, maghahari doon yung kaguluhan. Kaguluhan ang mangyayari sa iyo. At masamang gawa. So, sino ang apektado nun? Ang Diyos ba? Hindi. Ang apektado nun, ikaw. At karamihan sa mga inggitero-inggitera, laging ang kanyang daliri ay nakaturo sa iba, pero never na lang tinuturo ang kanilang sarili. So, that is inggit. Okay? So, kung may symptom kayong ganyan, ay naku guys, bahala kayo, nakakasira sa inyo yan. Sisirain kayo niyan. Ang Diyos, pinatawad ka na. Ang Diyos, pinagpalat, pinaburang ka na kapag Kristiyano ka na. Pero hindi ka prone sa consequence ng iyong mga inggit sa puso. Okay? So ano nga ba ang inggit? Ang inggit ay galit. Galit sa biyaya ng Diyos sa buhay ng iba. Ito ay resentment o inis kapag ang ibang tao ay pinagpapala imbis na ikaw. Kapag ang iba ay nakikita mo nagsasucess, at yung dapat mangyari sa iyo ay napunta doon sa taong kiniinggitan mo, yun lalo nag-grow ang inggit. Nag-grow doon yun. Kasi lagi mo sinasabi sa Diyos na bakit Lord siya, meron yan, ako hindi. Bakit siya ganito, ako hindi. Pareho naman kaming anak mo, bakit unfair Lord? Yan yung mga lingwahe ng mga symptom na yan guys. May symptom ka na naiinggit ka na. Okay. Sabi sa Kawikaan chapter 14 verse 30, basahin natin. No? Kawikaan. Guys, isang buwan tayong character development. Isang buwan natin itong pag-uusapan, yung mga masasamang ugali ng mga bawat Kristiyano, lalong-lalo na tayong mga nasa full grace. Karamihan sa mga full grace,
pinagmamalaki lang na ligtas sila pero ang mga ugali nila umaabuso sa kasalanan, karamihan na hindi ko nila lahat, karamihan. Kaya para sa kanila, okay lang ang mainggit, okay lang magpakita ng kasamaan ng pag-uugali kasi nasa biyaya naman daw. Pero ipapakita ko sa inyo at ipapakita ng Diyos sa pamamagitan ng channel na to sa loob ng 1 buwan na nilalagay nyo sa kapahamakan ng mga sarili nyo dahil sa mga masasamang ugali natin sa pag-abuso sa kasalanan. Okay? Maaaring ligtas ka pa rin, pero ang buhay mo sa mundo, impyerno talaga. Bakit? Dahil sa ugali natin. Na dapat nating ayusin para sa sarili natin, para sa kapwa natin, para payapa ang buhay. Kasi ang pinag-uusapan na natin to mga kapatid, hindi na salvation eh. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi kaligtasan. Ligtas na tayo. Ang problema na lang, peace of mind. Marami mga taong ligtas pero walang peace of mind. Pero ito, ang pinaglalaban ko dito, peace of mind. Masisira ang peace of mind mo, basag ang iyong peace of mind kapag may mga gantong tayo, mga inaalagaan sa puso natin eh. Okay? Kawikaan, chapter 14, verse 30. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay. Ngunit ang kabulukan ng mga buto ay kasukasuan. Sabi naman sa ibang translation, no? Kapusukan eh. Basahin natin to sa Tagalog, iba pa. Ngunit ang pagnanasa o inggit, o pareho din naman synonyms. Ito, the sound heart is the life of the flesh, but envy, ayan, envy, the rootness of the bones. Ayan. Nakakasira ng buhay. Unti-unti kang pinapatay ng inggit mo. Halimbawa, ano ba yung mga inggiterong tao? Halimbawa, ba't di ako pinansin? Bakit hindi ako ginanto? Bakit hindi ako ginanyan? Bakit hindi siya nag-reply? Bakit sininlang niya ako? Yan, yung mga taong self-centered. Yun ang nangyayari sa mga taong walang katahimikan ng pag-iisip. Kasi bakit? Lagi silang, bakit hindi ako pinansin? Bakit ganito trato sa akin? Bakit ganito? Lagi kang suspicious doon sa mga tao sa paligid mo na, bakit ganito ang turing nila sa akin? Pero hindi naman totoo. Ikaw lang nag-iisip. Okay? Illustration, magandang illustration. Isipin mo mga kapatid, no, may tasa ng kape. Isipin mo na lang yung tasang kape kapag maraming laman, konting galaw lang, tumatapon. Ganon daw yung puso ng inggit. Hindi dahil masama ang ibang tao, kundi dahil puno yung loob ng kanyang inggit. Kaya konting galaw lang, sumasabog. Kapag puno ang puso ng inggit, natitinag. Pero kapag walang inggit, hindi basta-basta natitinag kahit mauga. Kaya nga may kasabihan ng mga millennials sa Gen Z, kapag inggit, pikit. Bakit ganun yung kapitbahay ko? May sarili siyang motor, ako wala. Akong anak ng Diyos, ako naglilingkod, siya lang wala. Diba? So, ganun yung mga idea no, na pumapasok sa isip, symptom yan ng inggit eh. Yung mga ganyang mga kaisipan ba. Mga ugat ng inggit. Una, ano ba yung ugat ng inggit natin? Ba't may naiinggit? Ano ba ang pinakaugat ng lahat? Basahin natin sa Filipos chapter 4, verse 11. Sabi rito, no? Hindi sa nagsasalita ako dala ng aking pangangailangan sapagkat ang aking natutunan ay masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Contentment. Kapag wala kang kakontentuhan sa buhay, talaga maiinggit ka, matik yun. Ito, tandaan nyo guys, kapag hindi kayo kontento sa buhay nyo, matik maiinggit talaga kayo. Tapos kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Inggit yun, mahirap yun. Kasi bakit sinisira mo ang sarili mo? Hindi mo alam, nilalasong ka na pala ng inggit mo nang akala mo hindi naman inggit. Pwede sabihin na natin na okay ka naman sa Diyos eh. Okay ka sa Diyos. Pero hindi ka okay sa sarili mo. Mga kapatid, tandaan nyo, 3 ang relasyon natin bilang tao. Relasyon sa Diyos, relasyon sa kapwa, at relasyon mo sa sarili mo. Ang relasyon sa Diyos, okay na tayo dahil si Kristo na magitan na. Okay na tayo sa Diyos. Ang problema na lang natin yung kapwa natin at sarili natin.
Itong inggit na 'to, sinisira nitong sarili mo na hindi mo namamalayan, okey? Bakit? Kasi nga ang nangyayari nga, nai-stress ka. Kasi bakit hindi nangyayari sa'yo yung nangyayari sa iba. Kaya ka naman naghahanap ng bagay na gusto mo mangyari sa'yo kasi ang iisa lang ang kahulugan nun, hindi ka kuntento kung anong meron ka. Guys, kumpara niyo yung mga mayaman na walang ginawa kundi, magnakaw na magnakaw, yung mga kurap na mga tao, magnakaw sa gobyerno. Kumpara mo dun sa taong, ah, nakaupo lang diyan sa kanto, kukuya-kuyakoy, at kumakain lang ng ice cream, kukuya-kuyakoy, kuntento na siya sa buhay niya. Sino ang mahigit sa dalawa? Yung taong trabaho ng trabaho dahil sa ang motivation niya ay mahigitan ng kanyang kapwa o do sa taong kontentong kukuya-kuyakoy lang sa kanto? So sa tingin ko, ang mas success dun, yung taong kukuya-kuyakoy sa kanto lang. Kontento siya kung ano meron siya. Masaya siya sa ice cream na korneto. Oh, 'di ba? Okay, so maraming inggit ngayon hindi dahil sa totoong buhay kundi dahil sa nakikita nila sa social media. May isang post na nasa abroad siya, ikaw naman inggit na inggit ka 'no? Eh, yung taong yun, kailan naman nakakapag-abroad yan kasi nga ganito yun, kasi ganito yun, eh. Hindi naman siya masaya, baog naman siya, wala naman siyang asawa, gaganon-ganon ka pa. Oh, 'di ba? Eh, ano naman kung yung may sasakyan siya, sasakyan niya hulugan. Pero inggit na inggit ka, may sasakyan siya. Eh, at least siya may hulugan, ikaw wala kang kotse. So, sino ang talo? Bukod sa wala ka na ngang kotse, naiinggit ka pa. Pero yung kapwa mong kiniinggitan mo, kahit na siya ay naguhulugan ng kotse niya, payapa ang isip niya. O kaya nakikita mo sa social media, no, sa Facebook, yung kaibigan mo, meron mga tagumpay sa buhay na hindi naman niya aksidente nga na-flex niya. Tapos bigla mong iisipin, "Lord, kailan kaya ako, Lord?" Lord, kailan ako? Sana all, Lord, sana all. Na hindi mo alam ang buong kwento kasi nila, pero hinuhusga mo na ang sarili mo. Bakit? Yung bang taong kiniinggitan mo, sa tingin mo ba kumpleto, perpekto talaga buhay nila? Marami mga mayayaman at mga sa tingin nating tagumpay, pero may sa likod nun may mga lungkot sila. Nakikita mo isang taong posturang-postura na nagmamadali sa opisina papasok, na hindi mo alam may pinagdadaanan pala, hinahabol pala niya yung asawa niyang nangangaliwa. Inaalam kung sino yung kasamang lalaki pero ang ganda ng kanyang postura. Hindi mo alam yung pinagdadaanan ng ibang tao. So ba't ka maiinggit? Samantalang ikaw merong asawa mo na nagmamahal sa iyo, hindi ka kinakaliwa. Pero yung, kiniinggitan mo mayaman, maraming pera, pero hindi maayos ang relationship. So bakit mo hinuhusgahan kaagad ang sarili mo? Tandaan niyo mga kapatid, walang perpekto sa buong mundo, kaya wag tayong tumingin sa perpektong buhay ng mga tao. Pangalawa, ano pa ba? Ito yung, kino-compare mo yung sarili mo sa iba or, paghahambing sa sarili. Sabi sa Galatians chapter 5, verse 26, "Huwag tayong maging palalo na ginagalit ang isa't isa at naiinggit sa isa't isa." Huwag daw mainggit sa isa't isa, lalo na sa mga kapatiran. Eto lang guys, para hindi kayo mainggit, magbilang kayo ng mga bagay na ginawang mabuti ng Diyos sa inyo. Ikumpara niyo dun sa mga bagay na sa tingin niyo pangit. Makikipagpustahan pa ako sa inyo, mananalo pa rin ang Diyos sa mga mabubuting ginawa niya sa inyo. Hinahamon ko kayo guys. Magbilang kayo ng blessing nyo, makikita nyo na mas maraming blessing sa inyo kumpara doon sa bagay na hindi naman tinuturing na loser ka, baka kasi pinag-aantay ka pa ng Diyos. So, ang paghahambing ay hindi kailanman nagdadala ng kapayapaan. Kapag kinukumpara mo lagi ang sarili mo sa iba, wala kang kapayapaan ng pag-iisip, sinisira mo lang ang mood mo, ini-stress mo lang ang sarili mo, imbis na ma-enjoy mo kung ano meron ka, hanap ka pa ng hanap ng iba. Tandaan nyo kapatid, iba ang istorya mo, iba yung istorya ng kiniinggitan mo.
Magkaiba kayo ng istorya, hindi mo lang alam. Kaya wala kang karapatan na kaawaan mo ang sarili mo kung bakit ganito ka, bakit yung iba ganito. Kasi bakit? May kanya-kanya tayong blessings mula sa Diyos. Sinabi na ng Biblia yan, na pareho niyang pinapadala ang kabutihan at kasamaan o ang pagpapala sa mabuti at masamang tao. Hmm. Sabi nga ng isang kapatid natin dito, count your blessing. Tama. Bilangin mo yung blessing mo. Kasi kapag kinukumpara mo yung sarili mo sa iba, talagang unfair. Guys, ganito lang yan. Talagang unfair ang buhay. Meron ka talagang kapwa na masigit siya sa'yo, malakas ang point niya sa'yo, kumpara sa'yo. Sa itsura pa lang, mas pogi siya kaysa sa'yo. Sa ganda ng asawa, mas maganda ang asawa niya tungkol sa'yo. Sa sasakyan lang, ikaw nakamotor, siya naka-Montero Sports. So talagang merong ganun, guys. Meron talagang bagay na mas may nakakaangat talaga sa iyo at tanggapin mo yung katotohanan na yun. Huwag ka na makipagkarera. Kasi iba ikaw, iba siya. Iba ang disenyo ng Diyos, iba ang purpose ng buhay. Kapag hindi mo alam ang purpose ng buhay mo, maiinggit ka talaga. Okay? So tandaan nyo nila mga kapatid, isang bagay lamang ang magpapalakas ng loob sa atin. Ireserba na lang natin yung mga pangarap natin pagdating sa eternity. Doon pala matutupad yung mga pangarap natin. Sa ngayon, kung anong meron tayo, magpasalamat tayo, makontento tayo as long na hindi ka ginugutom ng Diyos. At siguro naman tayo mga kapatid, no? Kahit makipagpustahan pa ako sa inyo, hindi kayo ginugutom ng Diyos. Ginutom ba kayo ng Diyos ni minsan? Sige nga. Makipagdebate sa akin, sino dito ang ginugutom ng Diyos? Nagkulang ba ang Diyos sa inyo? Di ba? So, walang dahilan para mainggit tayo mga kapatid. Wala. Huwag niyo sirain ang mood niyo araw-araw dahil dyan. O ano yung mga nakakamatay na inggit? Yan, kagaya ni Cain at saka ni Abel. Nagalit si Cain, pinatay si Abel. Nakakamatay yan. Tingnan niyo yung mundo ngayon. Tingnan niyo yung politika natin. Kamakailan lamang. Yung magkapatid nag-inggitan. Nakakahiya. Sayang ang pinaglalaban nila ng mga magulang nila pero sila nagkagatan. Sabagay, hindi naman yung nagkagatan. Yung isa kinagat. So akala naman ng tong isang to na maraming boboto sa kanya kung sakaling siraan niya yung kanyang kapatid. Hindi niya alam, sinira rin niya ang sarili niya. So, ano yung mangyayari kung siraan mo yun? Biro mo, no? Mas mahal mo yung pangarap mo, yung ambisyon mo, kasi sa kadugo mo. Yan ang ginawa ni Abel kay Cain. Okay, sabagay, unbeliever yung mga yan. Pero ang pinag-uusapan natin dito, ano yung pinaka magagawa ng inggit? Nakakamatay po yan, mga kapatid. Nakakasira ho talaga ng relasyon ang inggit. Okay? Dapat holy ang inggit. Walang holy ang inggit. Pero hindi eh. Sinisira mo yung sarili mo. You're destroying yourself kasi sinisira mo yung para bang lumalabas na yung Diyos walang mabuting ginawa sa'yo kapag naiinggit ka eh. Ang bait-bait ng Panginoon sa'yo, di ba? May dahilan ng lahat ng bagay. Panginoon, bakit ganito, Lord? Yung ibang lalaki, ang swerte nila sa asawa nila, napakalambing ng asawa nila. Ako, masungit ang asawa ko. Sa tingin mo ba magiging mabuting magulang ka kung hindi mo naranasan magkaroon ng masungit na asawa? Nagamit mo yung pagpapasensya mo. Guys, marami kasing case-to-case basis talaga kung bakit yung takbo ng buhay natin, yung paiba-iba tayo ng istorya. Paiba-iba kasi guys eh. Ang tanging magagawa lang talaga natin mga kapatid, magtiwala lang tayo sa Diyos. At lasapin yung sinasabi ng Romans 8:28 na lahat daw ng nangyayari sa atin ay ikabubuti natin. Kapag gano'n ang kaisipan natin, tanggal yung inggit na yan eh. Kapag naintindihan natin ang Romans 8:28, tanggal yung inggit na yan. Okay, sabi rito, no? Yun nga, yung kawalan ng tiwala sa Diyos. Sabi sa Santiago chapter 1, verse 17, ang bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob ay buhat sa itaas.
Nung nanggagaling sama ang mga ilaw na sa kanya walang nag-iiba, anino man ang pagbabago. Lahat daw na nangyayari daw, lahat daw nanggagaling daw, ay galing daw sa Diyos. Kaya kung ano meron ka ngayon, galing sa Diyos yan. Kung ano meron ka ngayon, kung ano yung nangyayari sa iyo, kalooban ng Diyos yan. So ang tanging gagawin lang natin is to renew our mind. Sabi ni Paul, Romans 12:1, renew your mind. Mag-repent kayo, magsisi kayo, magbago kayo ng pag-iisip. Okay? Kasi kapag nainggit tayo, parang sinasabi natin na hindi patas ang Diyos. Parang ang Diyos kailanman niya nagkakamali ng pamamahagi. Parang, si Lord, no, nagbibigay ng blessing, hindi pantay, unfair ang Diyos. May isang kapatid nga na nagsabi sa akin dati, Pastor, masipag naman ako, naglilingkod naman ako, pero bakit parang laging nauuna yung iba? May nagsabi sa akin gano'n. Hindi mo kasi pwedeng ikumpara ang sarili mo sa iba kasi iba ang istorya mo sa iba. May dahilan ng Diyos kung ba't nangyayari sa iyo yan. Maring inihahanda ka ng Diyos sa isang blessings na para talaga sa iyo. Kaya nga lang inaayos lang ng Diyos ang karakter mo para pag natanggap mo na yung blessing na yun, hindi ka yumabang, hindi ka naging mapagmataas, mapalalo. So, ano pa ba? Kapatid ko nga sabi niya, yun nga eh. Hanggang sa napansin niya na hindi na siya masaya sa sariling biyaya niya, mas abala siya sa banabantayan ng biyaya ng iba. Binabantayan niya yung blessings ng ibang tao. At doon niya naisip na hindi pala ang Diyos ang problema, kundi yung puso pala niya yung problema. Okay. So, ano mga bunga ng inggit? Kawikaan, chapter 27, verse 4. Basahin natin. Proverbs. Tignan nyo guys, no? Kapag usapang relasyon sa Diyos, rightly divide the scripture, kay Paul lang tayo makikinig. Pag sa relasyon sa Diyos, pero pag relasyon sa kapwa na, buong Bible na dapat ang reference natin. Kaya hindi kayo nagtataka, kumukuha ko sa Old Testament kasi nga, ang usapan na dito ay relasyon sa tao. Magra-rightly divide lang tayo ng scripture kapag ang usapan ay relasyon sa Diyos. Pero pag sa relasyon sa tao, kahit saan sa Bible, sundin natin, okay? Pakinggan natin. Next, Proverbs 27, verse 4. Ang poot ay malupit, ang galit ay nakakapuno, ngunit sinong makakatayo sa harap ng paninibugho? Ayun. Sino nyo guys, so linaw dito. Tingnan natin sa ibang version. Ang galit ay mabagsik, ang puot ay mabangis. Ngunit ang pagseselos, ayan no, yung selos o inggit, ay malupit sa lahat daw. Kita nyo? Mas malupit pala yung inggit kaysa doon sa puot. Kaysa doon sa galit na panandalian lamang. Kasi ang pagseselos o inggit, mahabang panahon tong sisira sa buhay mo. Kasi sinisira mo yung sarili mo na hindi mo alam. Tapos inaalagaan mo pa. Panginoon, bakit ganito, Panginoon? Sa lahat ng magkakapatid, ako yung ganito ang trato nila sa akin. Bakit ganun, Lord? Bakit sila ganito? Bakit ako hindi ganito? Kaya ganito tuloy ang trato nila sa akin. Magpasalamat ka lang, kapatid, kasi ganun ka. Hindi mo mararating ang kagandahan ng ugali mo ngayon kung di mo mararanasan yan. At yung ugaling mong yung napakagandang ugali ay isang higit pa sa kayamanan yan kumpara doon sa kinaiinggitan mong kapatid na walang yang ugali dahil siya ay laging success. Mga kapatid, maraming istorya ng buhay sa paligid natin, matuto tayo doon. Kaya totoo yun, ang pagseselos ay may iba yung lupit po talaga ho yan eh. Ano pa ang problema kapag, ano ba ang implication pa kapag yung inggit pa, no? O sige, example natin na may dalawang tao sa iisang ulan. Okay. Dalawa kayo. Si A tsaka si B. Si A, habang nag-uulan, nagrereklamo. Yung B naman, nagpapasalamat. Ang problema dito, hindi yung ulan eh. Alam niyo yung problema dito? Yung puso ng dalawang tao. Yung isa nagrereklamo, isa nagpapasalamat. So, sino ang problema? Hindi yung ulan, hindi yung Diyos,
Kundi ang problema ikaw, kapag ikaw ay masyado kang mareklamo. Pastor, bagong-bagong taon, sinisermonan mo kami, pinapatamaan mo kami. Eh di buti nga, kung tinatamaan ka, good for you. Maghanap kayo ng pastor na hindi ganito. Mga sugar-coated, yung binobola lang kayo kung ayaw nyo ng ganito. Pero itong channel na to, hindi ako ganun. Sasabihin ko yung totoo para mag-mature tayo. At balang araw, kung nakakainis man ako sa inyo ngayon, balang araw, papasalamatan mo rin ang Diyos na ay mabuti lang natutunan ko to. Ginamit lang ng Lord yung pastor na yung ginamit lang. Eh, yung mga naiinis sa akin, bahala kayo. Balang araw, papasalamatan nyo rin ang Diyos. Hirap nito, ah. Marami nagagalit sa akin. Bubuksan ko yung mga inbox ko sa Facebook ko, dami nagmumura sa akin, maraming galit sa akin. Alam nyo yan. Maraming galit sa akin. Kasi ano gusto nyo, bulahin ko kayo. Eh, sinasabi naman talaga ng Biblia na ang inggit ay nakakasira. Eh, ito, sinabi na nga ng Biblia, hindi naman ako may sabi. Ang galit daw ay mabagsik, ang puot ay mabangis, ngunit ang pagseselos ay malupit daw sa lahat. Ako ba may sabi niyan? Proverbs eh. Hindi naman Edwin 24, hindi naman 27 of Edwin eh. Proverbs. Si Proverbs ang may sabi. Bible. Tsaka wala akong pinapatamaan, mga kapatid. Alam niyo yan, disclaimer lang. Random to guys, ha, kung ano lang pumasok sa puso ko. Kasi yung mga binabanggit ko sa inyo, yan ay pinaguhugutan ko sa mga experiences ko mga tao. Kaya hindi kayo ang pinapatamaan ko dito. Ang binabanggit ko dito yung mga taong nakaharap ko dati. Kaya kung may tamaan man sa inyo, hindi kayo yun. Pero maliwanag na sinasabi ng Biblia na walang pinapatamaan, yung pagseselos daw ay malupit sa lahat kumpara daw sa inis at sa galit. Hindi mo lang may sabi niyan eh. Pakipusuan nga yung mga nagmamahal. Ako pupusuan ko kaya, mahal na mahal ko kayo lahat. Ay ano, nag-heart ako. Mahal ko kayong lahat mga kapatid. Show your love to your brethren. I will share my love for you guys. Mahal ko po kayo. Pero kung kayo ay tinatamaan, buti nga sa inyo mga kapatid. Buti nga sa inyo. Ibig sabihin buti nga sa inyo, hindi pa nga asar yun. Pag sinabing buti nga, mabuti yun para sa inyo. Ikabubuti niyo yun. Bakit? Romans 8:28. All things that work together for good for those who love the Lord. Makakabuti raw sa inyo. Kaya hindi aksidente kung ba't kayo nakikinig ngayon, napadpad kayo sa channel na ito, may dahilan ng Diyos. Yung mga wala dito, may dahilan ng Diyos. Baka hindi pa sila handa sa gantong turo, kaya hindi sila pina-attend. May dahilan ng Diyos. Good for them. Pero kung nandito kayo, good for you. Kasi maliwanag, all things that work together for good for those who love the Lord. Sige, palakpakan natin si Lord. Palakpakan natin. So, dito na tayo sa ano ba ang lunas? Ito na, dito na tayo. Ito na, healing na tayo. Tapos, pagkatapos ng sugatan, lunas naman, gamot na tayo. Ito na, may nahon na tayo dito. Ano ba yung lunas? Para gumaling ang inggit kung meron ka mang inggit sa kapwa mo. Number 1, everything give thanks. Magpasalamat kayo, guys. Alam nyo ang dahilan kung bakit kayo dapat magpasalamat? Ito yun eh. Thessalonica. Tinan yung mga sinasabi ko sa inyo, guys. Puro Bible eh. Hindi naman ganang akin eh. Biblical eh. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Bakit? Bakit kailangan mo magpasalamat? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bakit kailangan daw magpasalamat? Kasi nga, babagsak at babagsak pa rin tayo sa Romans 8:28 na ikabubuti daw natin yung mga nangyayari sa atin. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos in advance. Hindi man natin nauunawaan ngayon yung mga nangyayari sa ating mga unfairness, pero darating ang oras na ay kaya pala ginawa ng Diyos sa akin to dati kasi ito pala yung mangyayari.
At marami ng patotoong ganyan sa tanambuhay natin, sa paligid nyo, obserbahan nyo, na nung una akala natin pangit, yung pala ikabubuti pala bandang huli, masusupresa kayo na mabuti na lang, naranasan ko to, kung hindi ako magiging ganito ngayon. Maganda pa rin ang plano ng Diyos. Sino ang bida? Ang Diyos pa rin. Okay? So, hindi mawawala ang git kung reklamo ang laban ng bibig. Ang laman ng bibig, sorry. Pero kung kayo nagpapasalamat araw-araw, bilangin nyo, Lord, salamat po. Ano ba yung mga dapat nyo pasalamat? Lord, salamat po sa kinain ko ngayong araw na ito. Pagsimula kayo magpasalamat, guys, sa Diyos, Kasi pag nagsimula kayo magpasalamat, ipapaalala ng Diyos sa inyo yung mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Then, may healed, mawawala yung inggit na meron ka. Hindi dahil pinagtatakpan nito yung kahinaan mo, hindi dahil dinideny mo yung katotohanan, hindi. Dahil ang katotohanan, kontrolado ng Diyos ang nangyayari sa iyo. Pastor, nagkakasala po ba ako sa Diyos kapag naiinggit ako? Of course not. Pinatawad ka na eh. Kapag na kay Kristo ka na, hindi kasalanan na mainggit sa Diyos. Ang inggit ay kasalanan sa kapwa mo at sa sarili mo. Nagkakasala ka sa sarili mo, nagkakasala ka sa kapwa mo. Pero sa Diyos, never. Hindi siya galit sa iyo. Bakit? Romans 8:1, nakalagay doon, there's no condemnation in Christ Jesus. Kung nakakaranas ka ng inggit, hindi ka hahatulan ng Diyos dyan. Kasi pag na kay Kristo ka na, pero kung wala ka kay Kristo, yari ka. Bibilangin ng Diyos balang araw yung kasalanan mo. Pero pag na kay Kristo ka na, hindi na bibilangin yan, pinatawad na yan, future sin yan. Wala na yan, wala ka ng kautusan, hindi ka sakop ng kautusan, kaya wala kang dapat ikabahala tungkol sa Diyos. Ang problema mo lang, sarili mo. Kapag nainggit ka, sisirain niya ang sarili mo, ang mood mo. Number 2 na lunas, love. Pag sinabing love, pag-ibig. Pag-ibig na ano? Ano ba yung pag-ibig? Ito yung pagmamahal mo sa pag-ibig na pinapadama ng Diyos sa iyo. Nakalagay diyan sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Ang pag-ibig ay matyaga. Ano daw yung pag-ibig ay matyaga, magandang loob. Hindi mainggitin. Ayun, no? Hindi mainggitin. Kapag nagmamahal ka pala, hindi ka naiinggit. Kasi pag nagmamahal ka sa kapwa mo, yung tagumpay nila, tagumpay mo na rin. Good for them. Lagi mo inisip, ay good for you. Makakabuti sa iyo yan. Kasi mahal mo. Pero pag hindi mo mahal yung kapwa mong yun, yung tagumpay niya, kinaiinisan mo. Yung tagumpay niya, kinaiinggitan mo. Kasi ang problema nun, totoo nun, wala ka kasing pag-ibig eh. Pero kung may pag-ibig ka sa kapwa mo, yung tagumpay ng kapwa mo. Kaya niya mga kapatid, napapansin nyo ba? Ito bigyan ko kayo ng halimbawa. Ito modern explanation. Napapansin nyo ba mga kapatid na bakit merong ganun? May mga taong nagla-like ng post ko, merong taong hindi. Napapansin nyo ba yung mga kapatid? Pag nagpo-post kayo sa Facebook, yung mga nagla-like sa mga post nyo, yun ang mga close friend nyo. Kasi sila yung totoong nagmamahal sa inyo. Na yung tagumpay na pinopost mo, na meron kang tagumpay, pag nag-like sila, nagpuso sila, ibig sabihin nun, masaya sila sa yung tagumpay. Ibig mo sabihin, Pastor, yung mga hindi nagla-like, may inggit yan? May inggit ba yon? I don't know. Di ko alam. Ang issue dito, yung mga nagla-like lang sa'yo. Hindi ko sinasabing yung mga hindi nagla-like sa mga post mo ay inggit sa'yo. I'm not saying. Vague ang aking paliwanag. Pero pagdating doon sa sinasabing kung sino yung nagmamahal sa inyo, guys, yun yung mga nagla-like sa post nyo. Kasi bakit? Binabantay nila ang buhay mo. Kapag may tagumpay ka, nagpupuso sila, ibig sabihin nun, masaya sila. Yun ang pag-ibig. Okay? Okay. Okay, that is a modern example. Sabi ko nga, kung mahal mo ang kapwa mo, kaya mong magalak sa tagumpay niya. Kaya mong maging masaya. Number 3, tiwala sa Diyos ang isang lunas. Magtiwala ka sa Diyos. Bukod sa magpasalamat ka sa Diyos, bukod sa makontento ka,
Magtiwala ka. Kasi kapag naiinggit ka, wala kang tiwala sa Diyos niyan eh. Parang sinasabi mo na ang Diyos, walang Diyos, no? Parang walang Diyos na nagbabantay sa iyo, walang Diyos na nagmamahal sa iyo. Basa Romans chapter 12 verse 15. Makigala kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga nakikitangis. So sabi ni Pablo yan, makigala kayo. Kapag masaya yung kaibigan mo, kabarkada mo, di ba masaya ka rin? Hindi na kailangang utusan ka kasi mahal mo eh. Pero pag wala ka pagmamahal, pag nagagalak siya, wala kang pakialam. Actually, inggit ka pa nga eh. Kasi bakit mga kapatid, yung puso kasi natin ang pinag-uusapan dito kung anong pusong meron ka eh. Okay? Okay. That's true. That's true. Ano pa? Kasi ang taong nagtitiwala sa Diyos ay kaya magsabi na kung pinagpala ka, darating din ang akin sa tamang oras. O, may hope. Wala namang masamang magkumpara sa iba, pero pag-asa. Ayun yung sinasabi kanina ni Pastor Jimmy na holy envy. O, sumasangayon ako sa Pastor Jimmy. Yung holy envy rito yung kung pinagpapala ka, kung nagpinagpapala ang kapwa mo, nagbibigay sa iyo ng pag-asa na pagpapalain din ako. Darating din yung oras mararanasan ko rin yung nararanasan niya. Yun ang yung tinatawag na pagkumpara sa iba pero may pag-asa. Hindi yung kinukumpara mo sa sarili mong iba tapos sinisiraan mo. Yun ang inggit. At inis na inis ka. Pero kung puno ka ng pag-asa na meron kang halong, ay, ang galing, ganda ng nangyari sa kanya. Darating din ang oras, naniniwala ako mangyayari din sa akin yun. Okay? So, ayun yung mga kapatid, no? Sa pinag-uusapan natin dito, nilalantad ng Diyos yung puso natin. Eh. Kaya mga kapatid, ang big idea rito, ang inggit po ay hindi po yan simpleng emosyon. Ito ay salamin po ng puso natin. That is the mirror. Nakikita yung puso mo eh. Kapag naiinggit ka, nakikita sa iyo. Kapag natuto tayo magtiwala, ang inggit ay mapapalitan ng kapayapaan. Ang pagkukumpara ay mapapalitan ng pasasalamat. Kung saan may tiwala sa Diyos, walang puwang ang inggit. So anong big idea? Kung may tiwala ka sa Diyos, walang puwang ang inggit. Saan tayo babagsak sa tiwala sa Diyos? Final verse, paborito ng pure grace. Ano, babagsak at babagsak ka pa rin dito sa verse na to. Ang sabi rito, no? And we know that all things that work together for good to them that love God. Alam natin ang lahat daw ng nangyayari sa atin ay ikabubuti daw natin. Lahat ng nangyayari sa iyo, kalooban ng Diyos at nangyayari yan para sa ikabubuti mo raw. Pangako ng Diyos yan dito eh. Kanino na nakapangako itong pangyayaring ito ikabubuti mo? Kanino daw? To them who are called according to His purpose. Yun lamang daw sa mga tinawag. Yun lamang daw sa mga taong nagmamahal sa Diyos. Sa madaling salita, sa mga taong na kay Kristo na. Kapag na kay Kristo na, wala nang puwang ang inggit. Bakit? Kasi nakalagay na ang lahat daw ng mangyayari at nangyari sa atin, ikabubuti daw natin. Okay? So, yan ang big idea mga kapatid. Mawawala ang inggit mo kapag naiintindihan mo na ang lahat ng nangyayari sa iyo ay ikabubuti mo. Sige po, palakpakan natin si Lon. Natapos na po ang aking sermon at pwede na ho tayo magtanong-tanong. Palakpakan muna natin si Lord. Si Richard Garado, pwede na po kayong magtanong. Wait lang. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi po, mga kabiyaya po. Kape po tayo. Ay, sige po. Sige po. Ay, ako din. Parang gusto ko yan. Wait. Sige. Tanong ka lang. Sige po. Kasi yung maganda yung topic po tungkol sa character development. Kasi may tanong ako diyan tungkol sa mga kapatiran natin na nasa full grace na nakikitaan natin ng inggit. Paano kaya natin sila
Hindi ko alam kung paano, kung sa anong term ko ba po siya sasabihin eh. Paano po ba natin sila pakikisamahan ba? Tama po ba 'yon? Na yung marirealize nila na dapat nilang baguhin 'yon, alang-alang sa pakikisama rin sa iba, at nang sa gayon ay magkaroon din sila ng maturity sa kanilang pagiging Kristiyano. Kasi syempre pagka mainggitin ka nga naman, paano ka magma-matured doon? Paano ka pakikibagay ng iba, imbis na makikisama rin sila sa iyo, ang nangyayari po, kaiilagan ka ng iba. Kumbaga, yun, mangingimi sila sa iyo kasi nga may ganun kang ugali. Ano yun, kailangan po ba, paano po ba, rerektahin po ba, i-re-rebuke pa, ganun po. Paano po, ano po yung stand nyo doon, Pastor? Base po sa experience po ninyo. Oo, ito, sasagutin kita kapatid. Tuwiran, walang labis, walang kulang, direct to the point. Ang gagawin mo dyan, wala kang gagawin, manahimik na lang tayo. Just keep our silent. Ipagkatiwala mo sa Diyos, trabaho ng Diyos na magturo. Wala ho tayong karapatang magturo sa kapwa natin. Kasi mapapaaway lang kayo, hindi magiging maayos ang relasyon nyo kapag umarya tayo. Mayroong mga bagay na ang Diyos na ang bahala, nasa kanyang kapanahunan ng lahat. Kaya ang pinakasagot ko dyan, manahimik na lang po tayo. Yun lamang po masasagot ko ron. Okay po, maraming salamat, Pastor. Okay, salamat. Okay, so 9:03 PM. Tanong lang. Sige, nabanggit ko na si Princess. Go ahead, Ate Princess, pwede ikaw na. Pastor, Hello. di ba nasa modern na tayo? Di ba lalo na yung mga bagong panganak na mga bata. Ang term sa kanila ng mundo, ng mga tao sa mundo is Gen Beta, di ba? Yung mga bata na lumaki na sa AI. So, since ang panahon natin ngayon is lumaganap na yung mas advanced na ba, lalo na sa AI. Ano ba yun, Pastor? Mainam ba sa isang katulad natin? Mainam ba sa katulad natin na kasi 'di ba maraming lalo na ngayon, lalo na sa mga post ng Kristiyano, pero doon sila nakabay sa kung ano ang paliwanag ng AI. So, para ba sa atin i-adapt natin 'yon? Kasi 'di ba yung AI, tao rin naman ang nag-ano sa kanila, nag-program. So tulad ng example, Pastor, may ano lang ako, may example. Nung kahapon kasi nag-search ako na about sa tribulation ba. Tapos ang sinearch ko doon sa ano na yon, sabi ko ang tribulation ba ay pangbuong mundo, yung magiging sakop ba. Tas yun sabi ko sa kanya na kung i-base mo siya sa Bible mismo, accurate ba yun na sinabi niya na ang tribulation ay hindi siya pang buong mundo, kundi specific siya sa lugar kung sino lang daw yung kalaban ng Panginoon, which is kung ano daw yung dati noon, which is binano din niya sa history na yun daw ay specific sa mga Hudyo, sa Middle East, sa Europe. Parang sa isip-isip ko, tama ba na mag-lean tayo dun sa AI na yun? Yun lang, Pastor. Sagutin kita, kapatid. Kasi hodang AI yan o hindi, ang tanong, totoo ba? Tama ba yung sinasabi niya? Hindi lang AI kahit sinong tao makausap mo, AI man o sino mang created being, kapag may pumasok na idea, ang tanong, tama ba? Totoo ba? Credible ba? Kung sa tingin mo na credible, bakit natin hindi pakinggan ang kahit galing sa AI? At sa tingin mo hindi credible, bakit mo pakikinggan ng AI? Ganun lang naman yung mga kapatid. Kasi ang problema kasi sa ating panahon natin ngayon, nagre-rebrand tayo ng tao, nagle-label tayo ng tao. AI to sa ano to, mali to, sa demonyo to, ganun. Yun ang problema kasi sa atin. Nagle-label kasi kagad tayo.
Hindi moderno yung ating, hindi pa masyado tayo moderno sa mga bagay-bagay na tamang pangunawa. Kagaya niyan 'no, sinabi ng AI, sabi mo nga, na ang tribulation ay lokal lang, hindi pang buong mundo. O may possibility yes. At nakikita mo naman 'yan, alam mo naman 'yan, pinag-uusapan natin 'yan, pinag-aaralan natin ng eschatology na ang mukhang mangyayari lang na kahirapan na darating ay yung binabanggit sa Great Tribulation na ibubuhos ng Diyos yung puot sa mga tao may tatak lang ng halimaw. O ba't ba ng tao sa buong mundo may tatak ng halimaw? Wala. Kaya nasabi ni AI yun. Kasi So may may ano kasi, Pastor, may mga tao na sinisita ako. Sabi niya, bakit naglilin ka sa AI? Bakit AI? Sabi ko, tas sa isip-isip ko, hindi na ako nakipagtalo sa kanya. Kasi nga, kahit na sabi nating AI siya, basta manaliksik ka kung tugma naman ba siya sa sinabi din ng Biblia. So, Basta- dito na lang siya basta ang gamit ang authority, ang last authority pa rin kung ano yung sinasabi ng Bible. Yung sinasabi ba ng AI na to, tugma ba sa sinasabi ng Bible? Pag tugma sa sinasabi ng Bible, tanggapin na natin na tama yung sinasabi niya. Pero pag hindi tugma sa Bible, ibang usapan yun. Kaya nga lang sa observation ko, ito sa observation ko, mas maraming error ang tao kasi sa AI ngayon. Aminin natin ang katotohanan, mas Correct, accurate Pastor. mas accurate ang AI kumpara sa tao sa ngayon So, Mas kasi tingnan niyo no, nagsasabi pang totoo yung, lalo na sa gospel, mas nagsasabi pa ng totoo yung AI compare sa tao. kasi tingnan niyo mga kapatid, hindi yung kung saan galing eh. Ang ano dito kung tama ba yung idea? Tama ba? Harmonize ba sa sinasabi ng Bible? Ngayon, kung hindi harmonize sa sinasabi ng Bible, itaboy niyo ang AI. Pero kadalasan talaga sa experiences ko, mas accurate ang AI sa panahon natin ngayon kumpara sa tao. Tsaka pangatlo mga kapatid, bakit mo ituturing na kaaway ang AI? Sino ba ang gumawa ng AI? Tao. Sino ba ang gumawa ng tao? Ang Diyos. Kanino nakakredit ang AI? Sa Diyos. Ano problema? Ang problema kasi mindset. Nagle-label kagad tayo na kasi mga ano ba 'yun, mga sabi-sabi. Yung mga walang alam, yung mga mahilig manood ng pelikula ng ano ng tawag dito. Pelikula ng mga Hollywood movies na masama yung AI na yan, sa demonyo yan, mga niyan, sasakopin niya ang buong mundo. Guys, pelikula lang yun eh. Huwag tayong dumepende doon. Dumepende tayo sa katotohanan. Dati, nung hindi na uso ang Facebook, ganyan din ang tingin nila. Dapat ba tayo mag-Facebook? Masama yan. Kasi dapat, ano tayo. O ngayon, natanggap na ng lipunan na pwede pala mag-Facebook. Pwede pala tayo magturo dito via online. Noon naman, di ba, bawal makinig ng ayaw natin makinig ng mga rock song. O ngayon, kahit Christian music, may rock song na rin. Kasi nag-e-evolve. Kasi tumalawak ang understanding ng tao. Sinabi na ng Biblia yan, sa Jeremiah, di ba? The knowledge shall be increased. Sinabi na ng Biblia yan. Hindi yun babala. Yung sinasabi ni Daniel na the knowledge shall be increased, hindi yun babala, hindi yun nakakatakot, kundi yun ay katotohanan. Katotohanan na dapat natin tanggapin. Na ang knowledge ay mag-i-increase kasi tao nga tayo, nag-i-evolve ang utak natin. So kung ako tatanungin mo, hindi ko kinakampihan ng AI, kinakampihan ko ang katotohanan. Kung totoo ang sinasabi, bakit hindi natin pakinggan? Kung mali, mali. Nasa iyo yun. Nasa atin yun. Tama ba? Pag tama, tanggapin. Kapag mali, itapon. Ganun lang naman yung mga kapatid. Okay? Okay. Salamat. May tanong pa kayo, Ate Princess. Wala lang, yun lang yung naano ko kasi nga, malay mo nakikinig sila. Hindi. Yung tanong nila, ako na nagtanong. Wala Dapat talaga Away kasi sila tayo mga Pilipino kasi dapat maging moderno ng isip natin. Huwag tayong kumahundo sa pagiging alam mo ba yun, low-tech ang isip.
Panahon na mga Nasermonan mo na naman, Pastor. Hindi na naman makailag. ano yun mga tumatanda na siguro. Kasi kanya mga kapatid, napakahalaga ho ng understanding, napakahalaga ho nun. Hindi mo inuhusgahan kagad. Ina-analyze mo mabuti, tama ba? Masama ba talaga? Dapat nag-iisip ka muna bago mo sabihin. Bago tayo Kasi manghusga. Pastor, parang naano kasi yung isip ko doon sa tawag nito yung ano ng AC. Di ba yung AC magano siya ng 42 months? Di ba siya bibigyan siya ng ano ng Panginoon na maghahari siya sa loob ng 42 months. Ang iniisip ko, kung maghahari ang AC sa buong mundo ng 42, ubos tayo lahat. Ubos ang tao sa buong mundo. Tapos, sinubukan ko siyang itanong sa AI. Tapos, ang sabi ng AI na, sa paliwanag niya, ewan ko kung ganun din ba, ang sabi niya, yung sinasabi pala na sa bawat pala yung sinabi, bawat lahi, wika at bansa, yung pala yung nasasakupan lang ng beast. So, doon na ako napaisip na, kaya nga, nagtanong ako ngayon para din kasi nga maraming, ay sige ka lang AI, parang nga ganun. Tapos, naano ako na, kung tama naman ang sinabi ng Bible at tama rin naman yung, accurate din naman yung AI sa kanya, may possibility talaga na ganun. So, kaya ako tinanong sa'yo. Kasi ang diyan, gagamitan ang kasi diyan mga kapatid, tayo yung nag-iisip. Hindi tayo dapat didepende sa AI. Tayo yung mag-isip. Tama ba yung sinasabi niya? Kung tama, tanggapin. Kung mali, wag na natin tanggapin. Pero hindi nangangahulugan nahuhusgahan agad natin. Yun kasi ang problema sa ibang mga pastor eh. Kagaya na meron akong pastor dati na, ay dapat kapag nasa church kayo, wag magdala kayo ng Bible. Dapat libro talaga, hindi yung cellphone nyo nasa Bible. Kinakahiya nyo ang Panginoon. May mga ganun-ganun mga tirada. Palibasa, yung kakulangan ng pangunawa ba sa mga bagay-bagay. Modern na ngayon eh. Ang Bible ngayon, pwede mo nang ilagay sa cellphone. Pwede, ngayon kung magdala ako ng Bible ko nasa cellphone, nangangahulugan ba doon na kinakahiya ko ang Bible? O dumating ang oras, siya rin nagse-cellphone na. Na ang Bible niya, pag nagtuturo siya, nasa tablet na niya. Tingnan mo yung mga tao talaga noon. Minsan talaga tayo mga taong problema sa totoo lang, hindi yung technology. Tayo mga may problema. Lalo na yung mga Pilipino, lalo na yung mga matatatandang Pilipino. Naku po, isa yung mga sakit ng mga utak ng mga yan, kikitid ng utak sa totoo lang. Sa panahon natin ngayon, mga modernong pastor na mga gaya ko na modernong pastor, mga kapatid, panahon na, magbago tayo, huwag nating gayahin ang generation ng mga matatatandang pastor ngayon. Karamihan sa kanila, makitid ang isip talaga, magbago na tayo, maging moderno ang isip natin mga kapatid. Kasi sa totoo lang, napaguhuli ang Pilipinas sa kabubuhan talaga sa totoo lang. Kaya panahon na para maging matalino tayo mga Pilipino. Ito yun ang naisang channel na ito, nagisingin kayo, na maging wise kayo. Sabi ng Bible, be wise like a serpent, be gentle like a dove. Hindi puro dove lang, hindi puro gentle lang ang alam natin. Dapat be wise ang pinagsabi ng Bible. Okay? So yun lamang po mga kapatid. Pastor, pwede magtanong. Sige po, go ahead po. Miss Christina, go ahead po. Pastor, salamat po naka-join ako dito. Meron po kasi kaming meron kasing yung pastor po kasi ng youth namin, gumawa siya daw ng mission and vision. Tapos po, it's all about naman parang yung mga kabataan naman, parang pinapagalitan na something like that, na parang nakikita niya lahat ng mali nila, tapos nilagay niya sa batas niya. Which is parang sa tingin ko parang yung mga bata na gustong pumasok sa church parang ayaw na. Parang ganon na ang disiplina ganito, ganyan, ganon. Sabi niya, tama ba yung pastor? Una po, ang gospel po ng ating Panginoong Hesus na iniatang kay Apostol Pablo ay mensahe ho ng biyaya. Ibig sabihin kapatid, pag sinabing mensahe ng biyaya, dapat ang ugali natin ay puno ng biyaya. Okay? So pag puno ng biyaya, nagfo-flow ito sa ugali ng mula sa pastor hanggang sa miyembro na ang relasyon natin ay purong biyaya.
Kapag po ang isang simbahan ay walang biyaya at puro law, puro batas, yan po ay false gospel. Hindi ho sila nakaka-align sa sinasabi ho ng Biblia. Kasi po tinan nyo, no, ganito yung mga kapatid. Kapag ang simbahan ay walang grace, puro works, puro law, that is not comes from God. Kasi ang sabi ni Apostol Pablo, malinaw, Galatians chapter 1 verse 8 na pag may nagturo sa inyo ng ibang gospel. So ano ba ang tamang gospel? Ang tamang gospel ay yung sinasabi niya na saan nakalagay po yan sa Acts 20 verse 24 na handa niyang ibigay ang kanyang buhay para lang sa mensahe ng biyaya. Ibig sabihin, ang gospel pala sa ating mga hentil ay biyaya. Pag sinabing gospel of grace, puno ka ng biyaya kagaya ni Kristo. At nakalagay sa John chapter 1 verse 17, the law comes from Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Kung grace and truth at kung biyaya ang gospel, ibig sabihin ang simbahan ay puno ng biyaya. Saan ka nakakita ng simbahan na puno ng biyaya, puro ginawang fraternity yung simbahan, ang daming mga rules? Talagang lalayuan ka ng tao. Imbis na ang mga tao ay padalin mo sa simbahan, pinalalayo mo, tinataboy mo. Ikaw yung malaking hadlang dahil sa rules and regulation mo. Ang sabi sa Biblia, kapag may rules, lalong namamaga ang kasalanan. Tsaka pangatlo, wala namang mapapala sa iyo yung tao. Dapat nga tayo, mga nasa simbahan, tayo yung nanliligaw sa mga tao. Hindi na gumagawa ka ng wall, gumagawa ka ng pader. Yung mga pastor ng ganyan, gumagawa sila ng pader para lumayo ang mga tao sa kanila. Pero ang totoong simbahan ng mga kapatid po ay ospital dapat. Pag sinabing ospital, kahit sino, welcome. Makasalanan ka o hindi. Yung mga youth na yan, wala tayong magagawa dahil sila ay nasa panahon ng kabataan. Mapusok sila, gusto nila kasi yan, bata nga eh. Kaya nga kabataan eh. Isip bata nga sila eh. So ano ang tamang gawin dapat sa kanila? Pakita natin yung love at biyaya sa kanila. Abutin natin yung mundo nila. Hindi yung sila yung aabot sa atin. Ang problema kasi sa mga simbahan ngayon, yung mga elder sa simbahan, ang gusto nila, sila yung abutin ng kabataan. Hindi, dapat kayo umaabot sa kabataan. Kung sino may malakas ang pangunawa, siyang umunawa, hindi yung kayo uunawain, ang tanda-tanda nyo na kayo pa uunawain. Dapat kayo yung umuunawa sa mga kabataan. Merong ganyan akong kilalang pastor, dini-DA yung youth nila. Hindi lang naka-attend ng practice, DA. Ang klaseng simbahan yan. Hindi yan simbahan. Fraternity yan. Hindi yan church. Saan ka nakakita ng simbahan na nagpaparusa? Samantalang si Kristo hindi nagpaparusa eh. Romans chapter 8 verse 1, ang linaw dito eh. Ito si Kristo eh. Pag na kay Kristo ka na raw, there is no condemnation which are in Christ Jesus. Pero yung simbahan nyo, puro condemnation. Anong klaseng Kristiyano kayo? Si Kristo puno ng biyaya, kayo hindi. Tanong, na kay Kristo ba talaga kayo? Kayo na ang sumagot mga kapatid kung na kay Kristo yung mga taong ganyan. Pag ganyan ang simbahan nyo mga kapatid, that is false gospel. Anatema na kasi sinabi na ng Biblia, hinatulan na ng Biblia yung mga nagtuturo ng maling gospel. Kaya sorry mga kapatid kung maanghang ang sinasabi ko, nagsasabi lang ako ng totoo. Ang tunay na simbahan, inaabot kahit sino, lalo-lalo na ang mga kabataan. Dahil ang kabataan, yung mga yan, ay kailangan pa rin ng pag-aalaga. Tayong mga matatatanda sa iglesia, tayong mga matatanda, dapat tayo may pinagkakatandaan. Kaya nga tayo matanda eh. May pinagkatandaan. Tayo ang dapat umaabot, umuunawa. Lalo na kung naiintindihan natin na lahat tayo ay makasalanan at kailangan din ng awa, tayo din ay kailangan din natin ng doktor. Hindi tayo yung doktor ng simbahan. Tayo ay pasyente ng simbahan. Hindi courtroom. Saka nakakita ng church, courtroom eh. Pag nagkamali ka, DA. Pag ganito ka, DA. Tsaka mga kapatid, wala sa Bible ang DA. Saan sa Bible na ang simbahan ng DDA ng tao? Saan sa Bible yun?
Pakita nyo, resibo nyo, saan sa Bible yun? Na sinabi ng Bible na i-DA yung mga taong ayos sumunod sa simbahan. Saan sa Bible yun? Turo ng Romano Katoliko yun eh. Nung panahon ng araw. Turo ng pagano. Yan ang origin yan. That is not a church. That is organization. That is not a family church. So yun lang mo po mga kapatid. Ayan. New Year na New Year. Nagpapaputok ako. Ayan. Kapatid, pwede na po kayo magsalita ulit. Sorry. Sorry po. Sabi ko po, dapat kinakausap sila individually din. Tama po ba yon? Kinakausap, alamin mo ano ang concern ng bawat isa, ano ang problema nila para ma-meet natin. Tama po ba yung ginawa ko, Pastor? Tama po yung ginawa nyo. Pinapakita nyo po yung biyaya. Pinapakita nyo yung kagandahan ng... Hindi lang pa pala kapatid biyaya. Kagandahan ng asal bilang edukadong tao, kapatid. Yun po ang pinakita nyo po. Opo. So, Pastor, salamat po. Gagamitin ako ni Lord Jaan kasi parang talaga perverted talaga eh. Pero sa biyaya ng Panginoon makakapasok tayo. Okay Salamat, po. Pastor. Salamat, Pastor. Pray lang po kayo na bigyan kayo ng Lord ng wisdom kung paano nyo gagawin at sasamahan po kayo ng Panginoon. Yes po. Thank you po. Salamat po. Pastor, pwede po magtanong? Sige, kapatid, go ahead. First time ko po, magandang gabi po pala, no? Pastor, magtatanong lang po kung tungkol po ito sa yung binabanggit po ba ng mga espiritu, yung mga demonyo po na masamang espiritu po na hindi daw po pinatawad ng Panginoon. Tapos doon po sa Tartarus, iisa lang po ba yung pinagtapunan ng mga masamang espiritu na hindi pinatawad, tsaka po yung mga nalunod po sa baha sa panahon po ni Noe. Iisa lang po ba yung pinagtapunan nila, Tartarus po? Yun lang po. Buksan natin yung Biblia mismo. 2 Peter chapter 2 verse 4. Pag-aralan natin na by context. Sabi rito, no, for if God spared not the angels that sin, that cast them down to hell, delivered them into the chains of darkness to be reserved of judgment. Yung hell dito, kung titignan mo sa King James Version, sa Greek, sin, hamartano, no? So, yung gawa nilang hinatulan. Pag talaga angel, pag ang hinatulan, wala naman silang hamartiya, yung hamartano ang hinahatulan. Sabi dito na sin, hamartano. Okay, ito yun, saan ba tayo? Sabi dito yung sin, hamartano. Kasi, bakit hamartano ang ginamit si angel, hindi hamartiya? Kasi, ang hatulan ng Diyos sa kanila ay yung mga ginawa nila, hindi yung estado nila. Hindi kagaya tayo ng mga tao, hamartiya ang hinahatulan sa atin. At ang tanging solusyon lang dyan ay Kristo. Pero sila, sa mga gawa nila sila hatulan, kaya sila ay mapaparusahan. Ano daw, but cast them into hell. Ito yung Tartaro. Tama yung sinasabi ni kapatid. Pag sinabing Tartaro, ito yung abyss o yung Hades o yung kalaliman. Ngayon, ano nangyari sa mga anghel na to? Sino sila? Ano yung connect nila sa sinasabi ni kapatid, no, na nagkasala daw ng mga anghel? Tingnan natin. Hindi pinatawad ng Diyos sa mga anghel na nagkasala. Sila ay tinapon sa impyerno o yung Tartaro, kung saan sila ginapos sa kadiliman ng hukay upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Dahil sa kasalanan ng tao nung unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa umagitan ng baha. Wala siyang nailigtas maliban kay Noe at nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at 7 ang kasama. Okay, may binanggit din kasi sa Bible na merong mga hindi nakaligtas sa panahon ni Noe. At yun nga yung binabanggit dito. So, kung ano yung sinabi ng Biblia, doon lang tayo. Pag sinabi ng Biblia na sila yung mga taong hindi naniwala, ibig sabihin mga kapatid, kapag halimbawang ganun, kung ano lang sinabi ng Biblia, doon lang tayo. Pag sinabi ng Biblia na sila yung mga nagkasala, sila yung mga hindi nakinig sa panahon ni Noe. Okay. Pero kasi ang binabanggit doon ay yung mga ni-resurrect ni Christ. Pero ito iba to eh. So, walang malinaw na connect doon sa mga binuhay ni Kristo, sa mga niligtas ni Kristo sa Hades. Kasi una, si Kristo pumunta ng Hades, hindi naman sa Tartaro. So, yung angel dito talaga, walang kawala talaga, talagang impyerno na sila. Hindi kagaya ng mga taong nagkasala ng panahon ni Noe,
na pinuntahan ni Christ para maligtas sa Hades. Kaya mga kapatid, magkaiba yung Hades sa Tartaro. Yung Hades kasi daigdig ng mga patay yun. Yun po ay kulungan ng mga temporary confinement ng mga hindi naligtas. Tapos itong Tartaro, ito yung mga kulungan ng mga fallen angel. Okay? So magkaiba sila. Kaya walang salvation sa Tartaro, may kaligtasan sa Hades nung panahon na namatay si Christ, ayon sa sinasabi mismo ng Biblia. So kapatid, sa tingin ko, yun yung pinakabuod, pinakamabilis na sagot, at mahabang usapin po yan. Yun lang po ang may sasagot po natin sa ngayon. Kung may mas malalim pa dito, siguro sa ibang pagkakataon, itatopic po natin siya. Maraming salamat po. Kahit paano po medyo nadagdagan po yung namin, kaalaman. Opo. Thank you po. Opo. Okay po, salamat. So ang big idea, magkaiba po yung mga fallen angel na nasa Tartarus sa yung sinasabi na niligtas si Kristo sa hell na mga hindi nakinig kay Noe nung panahon ng baha. Iba yun iba ho yun. Pastor, pwede po magtanong. Ano yung tungkol po dun sa idea na na walang kautusan sa langit? Kaya hindi pagkakasala yung pagkakaroon ng pride ni Lucifer na naghudyat sa kanya para magrebelde sa Diyos. Tama po ba yung ganong ideology? Wala ho sa Bible po yun, pero may Oo. theory ganon. Kasi kapatid, ang definition po kasi diyan, walang ganon ang sinasabi ang Biblia. Pero may theory na ganon kasi nga, ang dahilan ng pagkakasala ng tao ayon sa 1 John chapter 3, 1 John chapter 3 verse 4, ang linaw dito Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ibig sabihin, nagsisimula pala ang kasalanan kapag may utos. Yun pala yung kasalanan. Ang problema, wala namang kautusan sa langit Paano nagkakasala mga tao doon? O yung mga nilalang doon? Paano nagkakasala ang anghel at ang Diyos doon? Wala naman silang kautusan. Ang liwa-liwanag ng Biblia na ang kasalanan pala, nagsisimula pala yan kapag may utos. Ang problema sa Israel, may inutos ang Diyos sa kanila, kaya pag hindi sila sumusunod, nagkakasala sila. Ang problema naman sa atin, basa tayo ng basa ng istorya, akala natin tayong kinakausap, Hudyo ang kinakausap doon, na sila ay nagkakasala kapag hindi sila sumusunod sa Diyos. Tapos tayo pala mga hentil, wala pala tayong kautusan. Kaya wala tayong kasalanan. Kahabagan lang ng Diyos ang kailangan lang natin kapag na kay Kristo ka. Tignan niyo mga kapatid, no? Mahabang panahon tayong pinagluloko ng religion regarding sa definition of sin. Ang definition of sin is simple. Andiyan, no? Eto na Bible lang magsabi, hindi pastor. Bible. Ano sinasabi ng Bible? Ang bawat nagkakasali, lumalabag sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. So sino ba yung binigyan lang ng kautusan? Tao. Sinong tao? Mga Hudyo. Ibig sabihin sila lang pwede magkasala kasi sila may kautusan. Tayo mga hentil, may kautusan ba? Tutusin nga, wala tayong kautusan Nahabag lang ang Diyos sa atin Kaya lang nagkakaroon ng kautusan sa atin, yung mga pastor hindi nag-divide ng scripture. Akala nila Hudyo sila, akala nila Sanhedrin sila. Tingnan mo sabi rito, saan ba yun? Galatians 5:4, linaw. Bigyan ko ng verse. Romans chapter 7, verse 7 to 25. Ang ibig sabihin nito yung kautusan ay masama? Hindi. Kaya nga lamang, kung hindi dahil sa kautusan, hindi ko na sana nalaman ang kasalanan, sabi ni Paul, Kung wala sigurong kautusan, hindi niya siguro nalaman kung ano yung kasalanan. Sabi ito, hindi ko na sana nalaman kung ano yung pag-iimbot kung hindi sinasabi ng kautusan. Kasi yung kautusan na nagsasabi kung ano yung kasalanan Kapag nilapag mo yun, kasalanan yun. Kasi doon niya malalaman na kasalanan pala na mag-imbot yung pagnanasang mag-angkin ng pag-aari ng iba. Sabi dito, ngunit dahil sa kautusan, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Linaw-linaw ng Biblia, mga bulag yung ibang pastor Di nila nabasa to, binulag sila ng diablo Yan ang definition ng sin. Nagsisimula ang kasalanan sa kautusan. Pero yung mga pastor ngayon, puro kautusan ng mga tinuturo. Ang hihilig sa kautusan.
Lalo na lang tinutulak ang tao na magkasala. Nung una, namuhay ako ng walang kautusan. Subalit nang dumating ang kautusan, nabuhay ang kasalanan. Namaga yung kasalanan dahil sa kautusan. At ako'y namatay. Ang kautusan dapat sana magdulot sa akin ng buhay na siyang nagdudulot sa akin ng kamatayan. Kaya yung kanina, yung kapatid natin na nagtatanong kung yung leader ng simbahan dini-DA, gumagawa ng rules. Oh, yun yung espiritu nila, yun yung mga taong makasalanan talaga. Wala namang rules sa simbahan, nilalagyan nila ng rules. Ang simbahan, pagtitipon lang naman yan. Bakit lalagyan mo ng rules? May rules ba? Kailangan perfect attendance. Kailangan nagtatights ka. Kailangan sumusunod ka sa pastor. Kailangan hindi mo kinokontra ang pastor. Dapat nakikinig ka during preaching. Dapat naka-turn up ang cellphone kapag nagpe-preach. Daming batas sa simbahan. 11, sapagkat kinasangkapan ng kasalanan ng kautusan upang ako'y dayain. Biro mo, no, yung kautusan pala, mandaraya pala yan. Kasi diyan naggagaling nga yung kasalanan eh. At gayon, ay napatay ako nga ng kasalanan. Kaya ka pala nagkakasala dahil sa kautusan eh. Kaya nga banal ang kautusan, ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Ibig sabihin nito ay nagdudulot sa akin ng kamatayan ng mabuting bagay. Sabi nga, nandun na nga tayo na ang kautusan, ang utos ng Diyos ay banal at mabuti. Mabuti daw yung may utos. Pero ang tanong, nakabuti ba sa'yo? Sa bagsak nating kalagayan bilang tao, nakalimutan natin, bagsak ang kalagayan natin, lagi tayong nagkakasala. Kaya hindi applicable sa atin ng kautusan, lalo tayong nagkakasala dahil sa kautusan. Ang kasalanan ng pumatay sa akin sa magitan ng mabubuting bagay, nangyari ito upang ipakita ko anong kasalanan, upang mahayag sa magitan ng kautusan. Ang kasalanan ay talagang napakasama. Ang kasalanan pala, ang kautusan pala ang nagmi-mirror kung ano yung kasalanan mo. Pero kung wala talagang utos, gagaya niyan, basketball, pinalo mo yung kalaban mo, foul. Sabi ng referee, foul. Bakit foul? Kasi may rules. Bawal yun. Tanggalin mo yung rules. Kahit paluin mo yung, kahit patirin mo yung tumatakbo. Walang foul. Agaw bola. Tapos yung bola kahit saan mo i-shoot pwede. Walang rules. Talaga dapat tayo. Hindi yung may rules. May kalayaan. Kapag may kautusan, walang kalayaan. Sabi ito, alam natin kautusan espiritual, ngunit ako'y makalaman. Alipin ng kasalanan. Nakakatawa lang yung example ko, guys, pero parang ganun. Hindi ko naunawa ng aking sarili. Ngunit ngayon ginagawa ko, hindi ko gusto, nanganguluga sumasangay ng mabuti at kautusan. Nag-struggle si Pablo dito, no? Pilit niya sumusunod sa kautusan, hindi niya magawa kasi nga lagi nga siya nagkakasala. Yun ang problema niya. Kaya sabi nito, alam kong walang mabuting bagay na nanatili sa aking katawang makalaman. Kaya kong tiisin ng mabuti, ngunit hindi ko lamang magawa yung mabuting nananais ko. Struggle si Pablo noon. Hindi raw niya mapigilang di magkasala, parang tayo nung araw, hingi tayo ng hingi ng tawad sa Diyos. Kasi gusto natin araw-araw tayo malinis. Sapagkat hindi ko ginagawa mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ay siya kong ginagawa. Totoo yun. Gusto mong bumait, di mo magawa. Kasi nga, ang inaalala mo rito, hindi ka na naman sumunod, nagkasala ka. Ang problema, natural sa'yo magkasala. Parang ganito yung mga kapatid, no? Sige nga mga kapatid, huwag nga kayong huminga. Bawal. Ngayon, ang tanong, sagutin niyo ako. Kaya nyo bang hindi huminga? Pakisagot nga mga kapatid. Sagot naman kayo. Teka lang. Kaya nyo bang hindi huminga? Kaya? Hindi. Hindi po. Oo, Pastor. Kaya. Hindi kaya. Ang problema kasi, bawal huminga, kasalanan. Kung kasalanan sa Diyos ang huminga, di nagkakasala kayo. Kasi bawal nga Pero natural sa inyong huminga. O ganun din daw yung kautusan. Natural ka nagkakasala, tapos pipigilan kang di magkasala. Yun ang problema.
So ano saklap ng aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayang mapapahamak sa akin? Sino daw ang savior niya? Sino yung savior? 25, wala nang iba kundi ang Diyos na si Kristo Jesus na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito ang kalagayan ko, ang aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos, ngunit ang aking katawan ay makalaman. Ayun o. Pinaglilingkuran ko ng tuntunin ng kasalanan, pero pinagpasalamat niya si Kristo. Bakit? Ano ba ang ginawa ni Kristo? Bakit dapat niyang pasalamatan si Kristo? Basa Romans 10:4, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang mapawalang sala ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Ang linaw-linaw, oh. Yun pala ang magandang istorya nangyari na sa kabila ng nagkakasala ang tao dahil sa kautusan, si Kristo tinapos niya ang kautusan para wag ka nang magkasala, para mapawalang sala ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Ang ganda ng istorya ng gospel. Ang ganda ng istorya, mga kapatid. For Christ is the end of the law. What is next after end of the law? Righteousness to everyone that believe. Pagkatapos na matapos ang law, ang manampalataya kay Kristo ay matuwid na. Pero itong mga pastor na to, gusto ng kautusan, ayaw maging matuwid sa mata ng Diyos. Gusto nila sumunod daw. Nakakala naman nila kaya nilang sumunod. Okay, so yun lang kapatid ang aking masasagot. Kasi sa totoo lang, yan ang root. Pero yung Diablo, no, dinaya tayo nung araw. Kailangan mo sumunod sa Diyos, kailangan mo sumunod sa utos. Yung pala, dinidemonyo ko na pala ng ganong idea. Yung sumunod daw sa utos. Salita pala ng demonyo yung sumunod sa utos. Kasi aliwaliwalang sinasabi ng Biblia na hindi mo kayang sumunod. Sa bagsak mong kalagayan, kailangan mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas sa kautusan. Yun ang mensahe ng kautos, yun ang mensahe ng gospel. Akala natin na mensahe ng gospel sumunod sa utos ng Diyos para maging matuwid. No, baligtad. That is demonic gospel. Ang totoong gospel, nasa biyaya tayo ni Kristo. That is the true and holy gospel. Kaya maliwanag, Ephesians 2:8-9, we are saved by grace through faith, not by our works. Lest no one should boast. Pastor, bukod po ba sa Saturday, meron po kayong Bible study na weekdays na kabitin po kasi? Salamat po. Sa ngayon po kasi, Saturday pa lang tayo. Dati halos nag-araw-araw. Kasi ngayon, mga kapatid, busy tayo sa paggawa ng mga content. Inaayos natin ang ating YouTube. Kaya Saturday lang po muna ang kaya kong magawa ngayon. Pero salamat po sa inyong suggestion. Salamat po sa inyo. Nakakataba po ng puso na hanapin niyo po ang salita ng Diyos. At hayaan niyo po, aayusin ko to. Magkakaroon din po tayo ng weekdays. Kagaya ng ginagawa ko dati. Maraming salamat po. Nakakataba po ng puso ang inyong sinabi. Maraming salamat po.